Pag ang tatay ko na mayapa sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Yan po ang bagong pagbabanta ni Congressman Paulo Duterte kay President Bongbong Marcos. Nagbigay ng matinding pahayag si Congressman Paulo Duterte kaugnay ng posibilidad na magkaroon ng masamang mangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan ng International Criminal Court. Panibagong banta na naman mula kay Pulong. Nakailang banta na ba ang ginawa ni Pulong kay President Bongbong Marcos? Pero kung iintindihin po natin itong banta ni Pulong, hindi lang po ito banta kay President Bongbong Marcos, kung hindi sa buong Pilipinas. Dahil sabi nga niya, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Mukhang nakakatakot itong banta ni Pulong Duterte. Pero sa tingin ninyo, kung may mangyari man at namayapa si dating presidente sa ICC at makapaghasik nga ng gulo si Pulong sa buong Pilipinas, papayagan ba yan ni President Bongbong Marcos? Ano ang tingin ni Pulong kay President Bongbong Marcos? Weak leader? Sa bagay hanggang ngayon, yan ang tingin nila kay President Bongbong Marcos. Weak leader. Weak leader na hindi nila mapabagsak. Weak leader na kahit na anong paninira nila, kahit na paikot-ikutin nila ang istorya at paratangan na si Bongbong Marcos ang mastermind ng korupsyon, na siya ay bangag, siya ay drug addict, at lahat-lahat na isipin na ninyo kung ano ang pwede pang ibintang kay President Bongbong Marcos na ibintang na po ng kampo ni Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, sino ba ang presidente ng Pilipinas? Si Bongbong Marcos pa rin. Naalala ko tuloy isang sinabi ni Chavit Singson na bilang na daw ang araw ni President Bongbong Marcos. Ito kaya ay may kinalaman dun sa peke di umano na impeachment case na inihain laban kay President Bongbong Marcos? Para kasing may koneksyon eh. Ngayon na may nakasampang impeachment case laban kay President Bongbong Marcos, bilang na nga naman ang araw nito dahil mai-impeach na siya, dahil mako-convict na siya, dahil matatanggal na siya sa pwesto. In your dreams, dahil nalaman na natin na yung moro-morong impeachment case na yan ay wala pong patutunguhan. Dahil yung mga ibinibintang kay President Bongbong Marcos dyan sa impeachment case na yan ay pawang hearsay lamang at haka-haka. At siguradong sa basura lang yan dadamputin. Pero itong kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC, bakit ba pilit nilang isinisisi kay President Bongbong Marcos? Bakit hindi si Trillanes ang habulin ng magkakapatid na to? Bakit hindi nila idemanda at habulin si Trillanes? Dahil hindi naman si Bongbong Marcos ang nag-file ng kasong yan sa ICC, kundi si Trillanes. Ginawa lang ng gobyerno natin ang nararapat. So kung anuman ang mangyari kay dating Pangulong Digong sa ICC, knock on wood, wala pong may ibang kasalanan yan, kundi siya mismo. Sino ba ang umamin na marami na siyang napatay? Sino ba ang nagsabi na inutusan niya ang kanyang mga tauhan para pumatay? Sino ba ang nag-udyok sa mga kapulisan? Napilitin na manglaban itong mga suspect na to at kapag nanlaban, barilin ninyo, patayin ninyo. Sino ang nagsabi na ang dami-dami niya nang napatay pero bakit walang nagkakaso sa kanya? Sino ang naghamon sa ICC na pumunta na rito, imbestigahan na siya dahil siya ay handang mabulok sa impyerno? Hindi ba si Duterte mismo? Lahat ng pahayag niya ay admission of guilt dahil sa kanya mismo nang galing. Hindi yan hearsay, hindi yan haka-haka, hindi yan sabi-sabi. Galing mismo sa taong gumawa ng krimen, lahat ng pag-amin. So bakit sisisihin natin si President Bongbong Marcos? Ano ba talagang gusto mangyari ng mga Duterte? Napabayaan na lang lahat ng pag-amin ni Digong sa pagpatay dahil siya ay matanda na? Dahil aminin man natin o hindi, malaki po talaga ang posibilidad na hindi na makauwi si Rodrigo Duterte ng Pilipinas ng buhay. Tandaan niyo yung sinabi ni Sara Duterte nung nahuli na si Digong at nasa ICC na? Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No, what will we do as our ways forward as a country and as a O hindi ba siya mismo ang nagsabi na posibleng hindi na makabalik ng Pilipinas ang tatay niya at ang kailangan daw gawin ng mga Pilipino ay mag-move on na?
So ano itong pagbabanta ni Pulong Duterte? Na kapag may nangyari sa ama niya sa ICC, ay hindi niya gagawing mapayapa ang Pilipinas. Ito po ay hindi lang pagbabanta kay President Bongbong Marcos, pagbabanta po ito sa ating lahat ng Pilipino. Anong klaseng mindset yan? Kung gusto mong habulin si Bongbong Marcos, habulin mo, gawin nyo lahat ng paraan. In fact, lahat na nga ng paraan ginagawa nyo, hindi lang kayo nagtatagumpay. Tapos ngayon, idadamay nyo ang buong Pilipinas. Ito po ay hindi lang pagbabanta kay President Bongbong Marcos, kundi pagbabanta sa ating lahat. So ito talaga mga Duterte, hindi talaga titigil. Akala nila sila pa rin ang hari ng Pilipinas. Porque wala na rito sa Pilipinas ang kanilang ama, si Pulong naman ngayon ang naghahari-harian. Ang tanong, pababayaan na lang ba ng gobyerno natin ang ganitong klaseng pagbabanta ng isang kongresista? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.